Mga DDS, matutuwa dito, pero may malaking pero. Wala po kaming gagawin kundi magtrabaho. Magtatrabaho po kami na magtatrabaho at hindi po kami magbabakasyon hanggat sa kakayanin. Trabaho lang ng trabaho. Attorney Claire Castro, magbibitiw na bilang Undersecretary. Bang nangyayari o mangyayaring balasahan in the light din po of the news report na yun daw pong mga quote-unquote political appointees ay pinagbibitiw? Opo. Meron po. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro nito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Kilala si Auntie Claire na palaban na PCO Undersecretary at dahil dito hindi may pagkakaila na siya ay madalas i-bash ng mga ayaw sa ating Pangulong Bongbong Marcos, lalo na ng karamihan ng mga DDS, at ginagawan pa siya ng iba't ibang klase ng meme. Pero ang tanong, matutuwa ba ang DDS sa balitang ito? Pero may isang malaking pero. Si Attorney Claire Castro, kilala mo ba siya? Kung hindi, huwag ka munang umalis dahil sa dulo ng artikulong ito baka mapaisip ka, grabe, ganito pala kaastig ang galawan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, DDS ka ba? Pero ang tanong, bakit bigla na lang nagsumiti ng courtesy resignation si Claire Castro, ang Palace Press Officer? Kahina-hinala, parang may nangyari. Oo, pero hindi ito kagaya ng iniisip mo. Ang memorandum na gumulantang sa PCO. Naglabas ng utos si PCO Secretary Dave Gomez. Simple lang daw, lahat ng Undersecretary, Assistant Secretary at Director sa PCO at attached agencies magsumite ng courtesy resignation hanggang Biyernes, July 18, 2025. Sino ang unang sumunod? Walang iba kundi si Attorney Claire Castro. Hindi siya nagpadili, hindi siya nagpaligoy-ligoy. Kasama tayo dyan, anya, at magbibigay ng courtesy resignation ngayon. Pero teka, bakit ganun na lang? Parang sinadya talaga. Pero bakit nga ba? Dito napapasok ang pero. Akala mo siguro may power struggle. Akala siguro may palitan ng tao dahil may iringan. Mali, ito ay hakbang ng isang leadership vision. Ayon kay Castro, gusto lang bigyan ng malayang kamay si Gomez na mamili ng mga taong talagang kilala niya at maasahan para tumulong sa paggana ng ahensya. At hindi lang yun, para masigurong ang mga taong nasa posisyon ay tunay na maglilingkod sa bayan. Ito ang eksaktong nais ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Transparent, matapang, pero may malasakit sa serbisyo publiko. Hindi takot magsimula ng clean slate kung kinakailangan, pero hindi man nakakatakot mawala ng veteranong opisyal. Hindi ba sayang? Hindi, dahil ang tunay na leader gaya ni Yusek Gomez ay handang isugal ang comfort zone para sa mga matatag na ahensya. Kaya ang tanong ngayon, bakit pati si Castro ay maayos naman magtrabaho? Pero kaya nga ito nakakabilib, walang drama, walang reklamo, walang pa-victim. Nag-resign siya, hindi dahil pinapaalis, nagpasa ng resignation para bigyan daan ang maayos na pagpili ng nais na liderato. Yan ang tinatawag na professionalism. At ang tanong, tatanggapin ba ang resignation ni Claire Castro o may binabalak ang administrasyon para sa mas mainam na plano sa gobyerno? Kung ang isang public servant tulad ni Attorney Claire ay kayang magpakumbaba, kusang magbitiw para bigyang daan kung sino ang mas mabuti,
kung ito man ay mangyayari. Hindi ba't paalala ito sa atin na ang tunay na lider ay hindi nauuhaw sa posisyon, kundi uhaw sa pagsunod sa kalooban ng mas mataas na otoridad. At sino nga ba ang tunay na otoridad sa lahat? Walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang ganitong uri ng kusang loob na nagpapasakop ay hindi nalalayo sa paalala ng ating Panginoong Diyos. John 14 verse 15, "If you love me, keep my commandments." Sa mundong puno ng kaanit sa kapangyarihan, ang paalala ng ating Panginoong Hesus ay simple. Ang tunay na nagmamahal sa ating Panginoong Diyos ay nasusukat sa ating pagsunod. Hindi sapat ang titulo, hindi sapat ang posisyon, hindi sapat ang pagkakampi. Ang mahalaga, sumusunod ba tayo? Nagpapakumbaba ba tayo? Nagbibigay daan ba tayo sa kalooban ng ating Panginoong Diyos? Leadership na may puso at may Diyos. Ang gobyerno may ganitong diwa, kusang pagbibitiw para sa kabutihan ng lahat, ay paalala na ang liderato ay isang pagtitiwala, hindi karapatang kinakapitan. Ganito rin tayo tinawag bilang Kristiyano, hindi para umangat, kundi para maglingkod, hindi para mapansin, kundi para sumunod. Mateo 20 verse 26, "Whoever wants to become great among you must be your servant." Kaya kung bilib ka sa pamumuno na may paninindigan, lalo kang dapat tumingin sa ating Panginoong Hesus, ang pinakadakilang halimbawa ng pagtalima, pag-ibig at paglingkod. Sa huli, ang pinakamahalagang posisyon ay hindi sa gobyerno, kaibigan, kundi sa puso ng ating Panginoong Diyos, at ang tanging paraan para manatili doon, pag-ibig sa Kanya na may kasamang pagsunod. John 14 verse 21, "Whoever has my commandments and keeps them is the one who loves me." Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa inyo pong kabutihan sa amin. Salamat po dahil nakita po ninyo na ang pinakadakila sa lahat ay walang iba kundi ang aming Panginoong Hesus, na siya po'y nagset ng example sa pagpapakumbaba. Nanawa Panginoon, tulungan niyo rin po kaming maging mapagkumbaba at hilingin ang kalakasan ng aming Panginoong Diyos, na wala po kami magagawa kung wala po siya, na walang wala po kami kung wala po kayo. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa inyo pong pag-ibig sa amin, at tulungan niyo po kaming tandaan na ang pagsunod sa inyo pong utos ay tunay na pagmamahal sa aming Panginoong Diyos. Salamat po sa inyo pong walang hanggang pag-ibig at pag-aalaga at pag-aaruga sa amin, at patubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.